mapagpalang hapon sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Welcome again sa ating pong programa dito po sa Hope Channel Philippines, ang Dear Pastor. Kamusta po kayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati po namin kayo at wini-welcome sa ating pong programa sapagkat panibagong pagkakataon na matututo tayo, panibagong pagkakataon na makapag-reflect sa buhay at panibagong pagkakataon na makapaglingkod tayo sa ating pong community online. Sa lahat ng mga nanonood po sa atin dyan, antabay po kayo sa ating programa sapagkat natitiyak ko po na makakatulong na malaki ang atin pong gagawin sa hapon pong ito. Nasaan ka man po ngayon, ready na po tayo sa ating pong pagbati, lalo dyan sa ating pong Facebook, YouTube. At pagka kayo po ay nanonood dyan right now, banggitin nyo po kung taga saan po kayo. Halimbawa, watching from, ganun, upang malaman po namin kung saan na po nakakaabot ang amin pong programa. At na-identify din namin at the same time kung nataga saan yung viewers, yung mga regular viewer po namin dito po sa ating pong programa. Kaya again, welcome na welcome po kayong lahat. At ganun din, live din po tayo sa National TV, mga kapatid at mga kaibigan. Mapapanood po tayo sa GSAT 37. Sa lahat po may mga nagpakabit na ng GSAT dyan, may hanapin nyo po ang Channel 37 or pwede nyo pong i-browse na kung saan mahanap nyo po ang atin pong programa dito sa Hope Channel Philippines. Live po tayo sa mga bago po sa ating programa. Live po tayo every Thursday 6 to 7 p.m. and usually nag-extend tayo up to 7:30 p.m. pag wala pong ibang mga major program sa atin pong Hope Channel Philippines. At ganun din, live din po tayo sa mga digital signal dyan, Channel 44 and 45. Lalong-lalo na kung nasa Baguio, Pangasinan at Tarlac. Kung dati mahina, ngayon mas pinalakas na ang ating pong signal dyan kasi meron na pong inilagay dyan para mas malakas ang ating pong paglilingkod dyan. Again, Channel 44 and 45 sa digital signal ng Baguio, Pangasinan and Tarlac. Yan po kapag kayo po ay nanonood sa National TV. Ayan. So ano pang hinihintay ninyo? Tumawag na kayo. Halimbawa, ipopost dyan yung ating po mga numero sa ating screen. Pag nakita nyo po yan, screenshot nyo na po or i-type ang ating pong number. Pabangitin ko na rin. 0945, ayan, 833-7000 and 0961-722-7777. Ayan, i-screenshot nyo na para kung kayo ay nanonood sa television, pwede kayo mag-participate. Pwede po kayong tumawag. Sasagutin yan ng ating Hope Channel staff kung meron kayong mga katanungan or may gusto kayong i-address na mga issue ng buhay. At kung kayo din po malakas ng inyo po mga internet connection, pwede po kayo manood sa ating pong website. Yan, i-visit nyo lamang po ang hopetv.ph/watch. Ayan, mapapanood na tayo sa ating pong mga website. Kaya bisitahin nyo yan, mga kapatid, para kayo po ay updated sa mga nangyayari sa ating pong programa. At ganoon din, meron na tayong Hope Channel app. Kung marami tayong mga application dyan sa ating mga phone, isama na natin dyan yung Hope Channel Philippines. Kaya yan, available yan for iOS and Android devices para po kayo po ay makita nyo, mabrowse nyo lagi yung ating mga programa sa Hope Channel Philippines. Kaya mga kapatid, i-like nyo na and follow ang ating po mga website na yan, mga aking mga nabanggit. I-share nyo na, lalong-lalo na po ang video na to na inyo pong pinapanood right now kasi napakahalaga ang atin pong itatopic. Sapagkat ang ating topic ngayon ay continuation ng atin pong ginawang topic last week, if you can still remember, yung childhood trauma na atin pong pinag-aralan together with Ma'am Chanel. I'll be introducing her in a while sa atin pong programa. Subalit, bumati muna tayo sa mga yan. Bumati muna tayo sa ating okay, yan. So, thank you. At i-inform nyo lang po ako para mamaya papasukin natin si Ma'am Chanel. Pero ngayon bumati muna tayo sa mga viewers po natin Facebook. Yan dito po, nais kong batiin dito. Facebook viewer ng Hope Channel Philippines po natin, si Simpleng Buhay. Ayan. Magandang gabi po, Pastor Joel. Watching from San Andres, Romblon. Nakakarating yung ating program sa Romblon. Hello kay Simpleng Buhay. Yan, magandang gabi. Siya po ay bumabati po sa atin. Yan, thank you for watching. Paki-share na po, Simpleng Buhay, ang ating pong video na to upang maging pagpapala po ito sa ating mga inyo po mga kaibigan, ang mga nanonood. Binabati ko rin si RG Gloriana, regular viewer po natin ito from Matnog, Sorsogon. I think simula noon hanggang ngayon,
For over 1 year na mahigit na viewer natin si RG Gloriana. Thank you so much for joining and for always sharing our program. Pinabati rin natin si Ma'am Jovelyn de la Cruz. Yan. Good evening po, Pastor, at sa lahat ng nanonood. Si Ma'am Jovelyn po ay nanonood dyan from Toronto, Canada. If I'm not mistaken, siya po ang regular viewer po natin sa ating pong programa. Ayan. At ganun din, binabati ko si Fritz Darren Fahilan Makatubal. Good evening, Pastor, watching from GMA Cavite. Ayan, thank you. Fritz, sa iyong pagsama sa ating pong programa, at sa palagi mong pagsuporta. Welcome na welcome ka sa ating programa. I-check ko na naman po dito ang ating pong nanonood po sa atin si Rolly Apole. Good afternoon, Pastor, watching from Imus, Cavite. Yan, may viewer po din po tayo from Imus. At ganun din, binabati ko yung aking pong inaanak na aking pong kakasalin this coming Sunday, si Allen at si Grace. Ayan, ready na ba kayo, Allen and Grace? Alam niyo mga kapatid, itong kakasilin natin ito, mga bunga din ng Dear Pastor ito. Through this program ay na-facilitate natin itong mga kabataan na to. And that is why this coming Sunday, ikakasal na po sila. Kaya pagpagaling ka, Allen, hindi pwede na magkakasakit ka sa panahon ng iyong kasal. God bless you and see you sa Sunday para sa iyong napaka-importanting event ng iyong buhay. Pagpalain ka sa iyong pong gagawin natin na kasal this coming Sunday. Alright? Sa mga nanonood po dyan, follow lamang kayo mga kapatid at mga kaibigan para po kayo po ay makasunod sa ating pong programa. Again, we will be talking about childhood trauma part 2. Kung hindi ka nakapanood ng part 1, balikan mo yung video natin last Thursday. Mapapanood nyo po doon yung shinare ni Ma'am Chanel regarding sa childhood trauma. Kaya makasama po natin siya online upang magbahagi ulit ng about childhood trauma. Ayan, good afternoon or good evening, Ma'am Chanel. Welcome again sa ating pong programa. Hello po. Magandang gabi po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong mga tagapakinig, tagapanood. And Pastor, good evening din po sa inyo. Ayan. Para malamig dyan sa lugar mo, Ma'am Chanel. Opo. Pumili po ako ng medyo malakas ang aircon, Pastor, at alam naman natin ngayon, sobrang init talaga. Correct. Ayan. Grabe. So, saan ba ngayon si Ma'am Chanel? Naka-live sa Batangas ka ba ngayon? Or you're around somewhere? Ayan. Pwede mo nang batiin, Ma'am Chanel. Gusto mong batiin at mag-plug ka na rin syempre ng ministry mo at ng iyong ginagawa. Ayan. Actually, Pastor, since ako nga po ay part-time pa rin na teacher, so nandito pa rin ako sa workplace ko since dito mas malamig. Pero binabati ko po lahat po ng ating po mga tagapakinig, ang aking po mga kaibigan, mga kapamilya. Ganyan din po yung ating pong mga kasamahan sa Western Batangas 1, yung akin din pong asawa na nanonood po ngayon. Binabati ko po siya. At sa lahat po ng ating pong mga yung ating pong mga may mga katanungan, mga may gustong mag-raise ng concern, binabati ko po kayo. At salamat po dahil kasama po namin kayo sa gabi pong ito. At Pastor, gusto ko lang din pong i-share sa ating pong mga kapatid, mga kaibigan na nangangailangan po ng mental health assistance. Pwede niyo po akong kontakin sa akin pong Facebook. Pwede po sa personal Facebook ko. Ang pangalan ko po doon ay Chanel Florence Ann Pedrosa. Pwede rin naman po sa akin pong email, Chanel Pedrosa. Ang Chanel ko po ay CHANNELL Pedrosa at traumatherapyph.com. Yan po ang email address ko. Ayan, thank you so much. Follow na natin mga kapatid at mga kaibigan si Ma'am Chanel. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy pa yung session, syempre, bitin po yung ilang mga minutes na pag-uusap po dito. So if you wanna know more about your condition, lalong-lalo na sa mental health, kindly contact Ma'am Chanel para ma-assist niya kayo or ma-assist or assess saka inyong pong gagawin, lalong-lalo na sa inyo pong healing. Kaya ayan mga kapatid at mga kaibigan, yan po si Ma'am Chanel live po sa Batangas at lagi po siyang available. Iyan yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon na laging available tong ating mga guest counselor. Binabati ko yung aking asawa na nanonood po dyan right now, si Shena, at yung aking anak yan, nag-comment po sila dito. Ayan Ma'am Chanel, pag-uusapan natin again itong childhood trauma part 2. Ayan, napakaganda ipagpatuloy itong pag-uusap about childhood trauma, pero
Bago po yan na ipagpatuloy ang iyong discussion, Ma'am Chanel, pakinggan po muna natin ng isang awit na ipagkakaloob sa atin ni Diane Ferry at ang kanya po nga awitin ay Merong Nag-iisang Ikaw. Pakinggan muna natin ang awit na ito. Jesus, dakila kang tunay. Ikaw naman, ikaw ng lahat ng bagay. Salita mo'y aking gabay. Pag-ibig ngang nagbibigay sa akin ng buhay, sapagkat mayroong nag-iisang ikaw na sa akin ay nakatanaw. Jesus, ikaw ang nag-iisa kong pag-asa. Sa buhay kong nagduros at lugmok sa sala, ang pag-ibig mong wagas at kamangha-mangha tumubo sa aking buhay dahil sa awa. Salamat sapagkat mayroong nag-iisang ikaw. Diyos kang magpakailanman, batid mo ang tunay kong kalagayan. Ako'y taong may hangganan, at sa aking puso'y lubos kang hinahangaan, sapagkat mayroong nag-iisang ikaw na sa akin ay nakatanaw. Jesus, ikaw ang nag-iisa kong pag-asa. Sa buhay kong nagduros at lugmok sa sala, ang pag-ibig mong wagas at kamangha-mangha tumubo sa aking buhay dahil sa awa. Salamat sapagkat mayroong nag-iisang ikaw. Taglay mo ang busilak na pag-ibig na dumudurog sa kailaliman ng ganid. Jesus, ikaw ang nag-iisa kong pag-asa. Sa buhay kong nagduros at lugmok sa sala, ang pag-ibig mong wagas at kamangha-mangha tumubo sa aking buhay dahil sa awa. Salamat sapagkat mayroong nag-iisang ikaw tumubo sa aking buhay dahil sa awa. Salamat sapagkat mayroong nag-iisang ikaw. Nagbabalik po ang Dear Pastor dito sa Hope Channel Philippines. Muli po tayo po ay mag-aaral ng Part 2 continuation ng atin pong childhood trauma. Bago po tayo doon dumiretso ay batiin muna natin yung nandito sa Dear Pastor na Facebook page, si Sanch Navarro. Sabi niya good evening.
And si Sister Richelle Pakot, sabi niya, good evening, dear Pastor. God bless po. Ayan. At ganoon naman din dito sa Hope Channel, nanonood si Cherita Doliera Miraflores, watching from Subic, Zambales. Yan, nanonood sa atin. At ganoon din, sabi niya, nanonood din sa Hope Channel page si Richelle Pakot. Yan, hello po. Yan, hello Sister Rich. At sa iyong family, thank you sa panonood sa ating pong programa. Sa lahat po na nakaantabay dyan, ay mag-ready na po tayo sapagkat pag-usapan natin itong childhood trauma. Noong nakaraan ay pinag-usapan natin yung ano yung mga bagay na dapat malaman, kumbaga mga information about childhood trauma. Nabanggit naman ni Ma'am Chanel sa mga hindi po nakapanood, balikan niyo po yung live program noong nakaraang Thursday. Papansin niyo doon, mapapanood yung part 1 ng isinare ni Ma'am Chanel. Ngayon ay part 2 na tayo, nandito na tayo sa coping na proseso ng childhood trauma. Paano nga ba ito, Ma'am Chanel? Pagka ikaw na dumaranas ng childhood trauma, at sabi mo nga, karamihan talaga ay dumaranas maging dito sa Pilipinas, ano naman ngayon ang pwedeng gawin ng individual na kung siya'y nakaranas niyan, meron pa bang solusyon? Kasi maring iba nakakaisip, baka wala ng solusyon sa nararanasan ko ngayon, baka habang buhay ganito na lang ako, habang buhay trauma na lang ito, gaano man kabigat o kagaan, meron bang solusyon, ma'am? Ano bang pwedeng gawin ng isang taong dumaranas ng childhood trauma? Yes. So, salamat, Pastor, sa pag-i-introduce ng ating topic sa ngayon. So, last week, ang ganda ng discussion natin, that is about the definition of trauma, ano ibig sabihin ng childhood trauma, at ano yung mga sintomas ng trauma sa bata. Ayan. No? So, meron tayong mga iba't ibang mga sintomas na binanggit last week. At sabi nga po ni Pastor, pwede niyo pong panoorin yun sa nakalipas nating episode. And diniscuss din po natin nun, ano po ba yung impact ng trauma sa ating pong buhay. So, nagbigay tayo ng mga nangyayari sa mga bata, and at the same time, yung mga childhood trauma na dala-dala natin hanggang tayo ay tumanda. So, ano yung mga nagiging impact niya? So, sinabi natin na nagkakaroon ng maliban sa change ng ating behavior, mas nagkakaroon tayo ng risk na mag-develop ng mga mental health issues sa ating adult life, ay mas nagiging prone din tayo sa iba't ibang mga physical illness. Halimbawa, sakit sa puso, diabetes, hypertension. So nakita natin, Pastor, na kung gaano kalaki ang impact ng trauma sa atin. So hindi lang bata, kundi sa mga matatanda rin na hindi nag-heal sa kanilang mga childhood trauma. So ngayon naman po, i-discuss naman natin kung ano naman ang mga pwede nating gawin sa mga tao na nakaranas ng trauma. So ito pong ating discussion sa ngayon, Pastor, ay hahatiin natin sa dalawa. Yung una, paano natin i-deal yung trauma sa bata? Bilang tayo yung mga magulang. At pangalawa po, paano natin i-deal ang trauma sa mga matatanda na hindi na-heal yung kanilang childhood trauma. Yan. So, dalawa po, no? So, unahin po natin siguro dito sa mga bata. Ayan. So, kung ang inyo pong mga anak ay nakaranas po ng trauma, uulitin lang po natin, ha? Masasabi po natin na trauma kapag ang nangyari po after ng isang event na stressful, na sobrang laki, pwedeng negative siya, no? At most of the time, negative talaga. Negative event na sobrang laki ng impact, nahihirapan ka mag-cope, feeling mo wala kang choice, wala kang power to change your situation, no? And at the same time, kahit hindi na siya nangyari, feeling mo nangyayari pa rin. So, ganun natin dinedefine yung trauma. So, ngayon po, kapag ang ating mga anak, alam natin na after a certain event ay nagbago yung kanyang behavior, nagiging matatakotin, nagna-nightmare, laging naiisip yung nangyari, most likely po yung bata po na trauma. So ano po yung pwede natin gawin? Ang unang-una po, no, kung tayo po ang mga magulang, is to rebuild trust and safety to our children or to our child na nakaranas ng trauma. So sa mga ganito pong pagkakataon, ang bata po na na-trauma, they feel that they're not safe. It's either they're not safe or they feel that they cannot trust anymore. Lalo na po kung ang cause ng trauma nila ay tao. Kumbaga, in-abuse sila, violate, di ba? Tawag dyan, in-assault, binugbog, physically, verbally, sexually abused.
Yan. So, mahirap sa mga bata na mag-trust. So, ang mahalaga po, no, bilang mga magulang o bilang mga caregiver, papakita po natin na tayo po ay pwedeng pagkatiwalaan at ang bata po ay safe sa atin. Ayan. So, unang-una po, no, is we have to make our child feel safe again. Actually po, yung pagyakap o kaya po pag-reassure sa mga bata na sila ay safe, nandito tayo para sa kanila, that would mean a lot to our children. Okay? Although, maging maingat din po tayo kasi meron po mga trauma victim, lalo na po kung yan ay sexual abuse, parang nami-misinterpret nila kapag niyayakap sila. Okay. So kapag ganun po, so kapag ganun, sa tingin natin na ang abuse ay, ang trauma ay galing sa sexual abuse, tapos hindi comfortable yung bata na hinahawakan siya, pwede naman po, pastor, na i-reassure natin siya na siya ay safe na ngayon at hindi na po yun mangyayari. Yan. So another po is to encourage our child to pursue activities that they enjoy. So, magbigay tayo ng pagkakataon na magawa nila yung mga bagay na gusto nila. Pwede silang maglaro. Lalo na po sa mga bata pa talaga, no? Mga preschool hanggang mga elementary na mga children. Sila po ay makapaglaro. Sila po ay magkaroon ng fun. No? Depende po. Pwede natin silang tanungin. Ano yung gusto nilang gawin na mag-e-enjoy sila at makakapagpahinga sila. Ano pa? We have to make sure na tayo po ay may routine. Yan. Bakit po mahalaga ang routine sa mga trauma victim? Kasi po, ang paggawa ng routine, ito po ay nagbibigay ng structure. At nagpapakita, parang it makes the child feel na stable yung kanyang buhay kapag may routine. No? So, mahalaga po yun. Routine sa pagkain, routine sa paggising, routine sa pag-worship, routine sa paglalaro, no? It's very important na may routine. Amen. Na hindi naman natin sinasabi na parang buong araw ng bata may schedule. But at least, no, yung mga basic activities ay meron siyang routine. Yan. So again po, kapag sinabi nating routine, meron tong specific time, may allotted time tayo, regular nating gagawin yung isang activity. That is routine, no? Another thing po ay speak of the future and make plans. Kasi po, yung mga bata na nakakaranas ng trauma, halimbawa namatayan ng magulang, kaya namatayan ng mahal sa buhay, o kaya naman po nakaranas ng flood, nakaranas ng sunog, nawala na sila ng bahay. So, mahalaga po na marinig ng bata na meron tayong plano. Amen. Okay? Yan. Maintindihan niya na tayo ay nagpaplano and we are talking about the future. Para po hindi nila ma-feel na parang wala na silang ilulook forward. And at the same time, mawala yung takot nila sa future. No, kasi nga ito pong mga trauma victims, usually, they feel scared of the future. Kasi they might feel na baka mangyari na naman sa kanila yung nangyari dati, ganyan. And next po, we have to make sure na kapag meron ba tayong binigay na promise, gagawin natin. Di ba, Pastor, alam niyo ang mga bata, hindi lang natin napapansin, akala natin wala lang. Pero malaking impact kapag lagi-lagi na ang mga magulang, hindi nila ginagawa yung mga sinasabi nila. Halimbawa, sige anak, bukas, sige babawi ako sa'yo, promise, labas na tayo sa Sunday. O kapag ngayon, dumating ng Sunday, may activity ka na naman, may appointment ka na naman, busy ka na naman, hindi mo na naman magagawa sa anak mo yung promise mo, that would mean na parang, para namang ibig sabihin, parang hindi naman ako, ang hirap mag-trust sa parent kasi hindi siya tumutupad ng pangako. And again nga po, no, ini-ensure natin na sana yung bata makaranas ulit siya or magawa na ulit na mag-trust. And it will be hard for the child to trust kung tayo mismo hindi natin pinaninindigan o hindi natin ginagawa yung mga promises natin sa bata. Okay? Ano pa po? Kapag meron po tayo or hindi natin alam yung mga tanong, kasi alam niyo po, ang mga batang natutrauma, they have a lot of question. No? Pwede ang tanong nila, babalik pa ba si ganyan? Okay. Kaya parang, baka ganito ulit ang mangyari, mga something like that. So it is important po na kapag meron tayong mga bagay na hindi natin alam ang sagot, ay sasabihin po natin sa bata na hindi natin alam. Wag na wag po tayo magbibigay ng mga false hope sa bata. No? Halimbawa po, napatayan. No?
minsan, yung ibang mga caregiver, ayaw nilang sabihin sa bata na namatay yung namatay na, ganyan, o kaya naman, halimbawa, bago namatay, halimbawa po, no, ang naranasan ng bata, bago namatay yung kanyang parent, nakita niya kung paano nag-suffer yung parent niya sa sakit. So, di ba, minsan, dahil ikaw, ang thinking natin, ayaw na nating mahirapan yung bata, wag muna natin sabihin na wala na yung parent niya. No? Pero sabi pala dito, it's very important na sasabihin natin sa bata yung sagot. Kung hindi natin alam, wag tayong mag-invento. At wag po tayong magbibigay ng mga false hope sa bata. Halimbawa, isa pa pong mga false hope. Halimbawa po yung bata, ang trauma niya galing sa sakit. Nagkasakit siya. Halimbawa po, na-aksidente siya. Ito na lang, na-aksidente. Naputol yung paa. So halimbawa, tinanong ng bata, makakabalik pa ba ako sa dati? It's a hard question. Kasi syempre ayaw natin bigyan ng heartache yung bata. Pero you cannot say, oo, babalik ka pa. Babalik pa yan. No? Huwag ka mag-alala. Minsan ganon. Yung sasabihin natin, oo naman, okay lang yan. Pero alam niyo po, paano kung hindi na talaga bumalik sa normal yung buhay ng bata? So isipin niya, yung sinabi mo, hindi totoo. Diba? It's hard. Kumbaga so, parang sa nakikita ko ma'am, parang sa pag-approach sa bata na nangyari, kumbaga parang maging realistic tayo. Tama ba? Maging realistic ka sa kung ano talagang pwedeng mangyari. Kasi syempre, sa atin ng mga tao, bata man o hindi, normal sa atin gusto nating maramdaman na yung may comfort ba. Pero tama yung sinabi mo siguro, yung comfort na pagdating ng dulo, hindi naman yung false hope. Hindi man naman yun parang hindi talaga siya tunay na mangyayari. Halimbawa, paano ba yung ganong approach, ma'am? May tama bang halimbawa, yun nga, sinabi mo, hindi na siya naputulan. Paano ba tamang approach mo? Pwede mo sabihin na, hindi naman, sabi mo, hindi pwedeng sabihin na, matutubo rin na yan pagdating ng panahon. Kasi nga false hope, paano bang, curious lang ako, mama, sa part na, halimbawa, paano bang tamang approach na sasabihin sa bata in a realistic way na hindi naman siya masasaktan kasi di ba normal na gusto mo makatanggap ng comfort pero comfort na hindi naman pagsisinungaling. Paano ba yung ganito, ma'am? Curious lang ako about that. Yeah. Actually, magandang tanong yan, Pastor. Pero siguro mahalaga na ma-emphasize natin na wala kasing kunwari po sa naputulan ng paa. Okay. I don't see any possible way para hindi siya masaktan. Kasi the reality will really hurt the child. Okay. However, siguro ang maganda pong ang magandang approach, paano natin tutulungan yung bata na harapin yung masakit na katotohanan. Ayun. Na somehow, yung pain, although nandyan, pero ma-alleviate siya. Somehow, hindi masyadong ganun yung kalaki yung impact. So, sa ganun, halimbawa, babalik pa ba ako sa dati? Like for example, you don't really know the answer kasi you're thinking about baka naman pwedeng bumalik siya sa dati. I mean yung dati na masaya siya although hindi na babalik yung paa niya. Halimbawa ganun. So siguro pwedeng sabihin, depende rin po sa age ng bata. No? Pero halimbawa sa teenage, pwede natin sabihin na anak, yung paa mo since naputol na yan, hindi na natin yan maibabalik. Okay. Pero, naniniwala ako na meron pang ibang way para ma-fulfill mo yung life mo. Amen. Na parang maging happy ka pa rin. Kumbaga, pinakita mo sa bata yung reality. But nagbigay ka ng option sa kanya kung paano pa rin siya magiging fulfilling yung kanyang buhay. Na parang nagbigay ka sa kanya ng hope na even though wala na yung paa mo, pero there are still options kung paano ka magkakaroon ng fulfilled na buhay. Ayun. Kung capable ka pa din, no? Kahit na nangyari yun sa'yo. Kaya na-learn ko din kasi usually, naririnig ko yan sa karamihan sa mga magulang. Siguro hindi rin natin ma-blame yung mga magulang na siyempre gusto din nila mabigyan ng a little bit of assurance kahit sa reality hindi naman. Pero kagaya nga ng sabi mo, just i-present natin yung reality talaga na sadyang hindi na mababalik pero life goes on. Na hindi natitigil yung buhay mo dahil naputulan ka or kung ano man ang nangyari sa'yo, kundi yung buhay nagpapatuloy at mas marami pang pwedeng gawin. Saka Pastor, another sigurong example, kapag naghihiwalay yung magulang. Yan. Kasi ang tanong ng bata,
makakabalikan pa po ba sila? Yan, Kaya crucial. magbabati pa po ba si mama at si papa? Di ba? Ang hirap pong wag po natin bibigyan yung bata ng false hope na makakabati rin yan. Mahal nila yung isa't isa. Okay. Paano kung hindi na magkabalikan? Halimbawa, abused pala yung nanay, binubugbog pala. Di ba? So mahirap pong magbigay, wag po tayo magbibigay ng ganong mga salita. No? Siguro pwede nating sabihin, pwede nating i-admit, sa ngayon talaga, kunyari pamangkin mo, sa ngayon talaga to, hindi natin masabi kung anong pwedeng mangyari. No? Pero nananalangin tayo na ibibigay ng Diyos kung ano yung pinakamabuti sa ngayon. Diba? Ganon. So yun po yung another example na wag po tayo magbigay ng false hope. At kung hindi talaga natin alam yung sagot, it's okay to say that we don't know the answer. So kailangan di pala kailangan i-admit mo din na limited yung knowledge mo. So syempre yung mga bata or mga kausap natin, nag-e-expect sila na marami tayong alam. Kahit ako din, ma'am, pag alam mo may nararanasan ka. Syempre ang kahit ako personal na lang gusto ko lagi makadama ng assurance, comfort sa nararanasan ko. Siyempre gusto ko mapakinggan yung mga magagandang salita na papabor sa damdamin ko. Pero kagaya nga ng sabi mo, huwag maging false hope kasi baka mas lalong matinding kabiguan pagdating ng future. Kaya sa mga nanonood po sa atin dyan, pakinggan po ninyo yung mga sinasabi ni Ma'am Chanel kasi ang laking bagay po nito na lalong-lalo na sa mga may kaibigan, anak na may childhood trauma. Kaya I like yung point number 1 na yung nabanggit mo doon na kailangan i-reassure natin talaga yung mga bata, lalo yung mga na-trauma na kung dati na-trauma sila yung mga promise na nabo-broken, ngayon dapat kung sinabihin natin, dapat maging consistent tayo. Ang challenging din pala, ma'am, no, para makarecover at makatulong sa mga batang na-trauma. Yeah, totoo po yan, Pastor. Isa yan sa pinakamalaking challenge. Kasi nga, kapag ang trauma hindi yan na-heal, hanggang pagtanda, dala-dala po yan na-heal. No? And sad to say, many adults, up until now, dala-dala pa rin nila yung childhood trauma nila. Yan. So ito po, no, siguro to continue. Yan. Another thing, no, para po ma-assure natin, ma-rebuild natin yung trust sa mga bata, lagi nating tandaan na yung mga bata, lalo na po yung mga maliliit na bata, they tend to personalize situations. Ibig sabihin, kahit tapos na yung traumatic experience, kapag meron lang isang bagay na nag-trigger, halimbawa, nangyari yung trauma sa ganitong lugar, sa malayo. Ngayon, you are in a different place. The child, kapag may trigger, may isip niya baka mamaya mangyari ulit to. Matatakot siya, no? May takot. So, it's very important na lagi nating i-assure yung bata na siya ay safe na. Huwag po tayong mapagod sa mga bata. Huwag natin silang pagitan, ayan ka na naman, nag-iinarte ka na naman. No, hindi po. Kasi nga po, kapag ang bata po, kapag isang tao po na trauma, ang dami po talagang trigger. So, it's important na maunawaan po natin sila. Tip number 2 po ay, lalo na po kapag bago pa yung trauma, it's very important to minimize media exposure. Yan. Ayan. So, sabi po dyan, we have to limit our child's media exposure to traumatic events. No? Wag po natin hayaan na yung ating mga anak, dahil naisip natin, sige na trauma, sige mag-cellphone ka na lang dyan para malimutan mo. Baka mamaya, ang makita ng mga anak natin, traumatic event din. Baka yung lagi ang tinitingnan. No? So, mahirap po kasi mas lalong nagiging fresh sa mind ng bata yung trauma. So we have to be very careful. Lalo na po kasi sa social media, nandiyan lahat ng video. At alam po natin na ang daling ma-retain kapag nakikita, naririnig natin kaysa yung nababasa lang. Mas mabilis pong tumatak sa isip. So we have to be cautious of our children na nagsuscroll or nagsascan ng social media. Lalo na po kapag galing sa traumatic events. Sabi po dyan, next pa, as much as kaya po natin, kapag meron pong mga traumatic events sa mga balita, panoorin po natin kasama. Kapag manonood po yung anak natin, we have to make sure na kasama tayo. Para ma-explain natin sa kanya na, okay, itong nakita mo sa TV, this is different from your situation. And kung nakita mo sa TV na nangyari sa ibang bata, hindi naman din ibig sabihin na mangyayari yun ulit sa'yo. Yan. At ano pa po, i-avoid natin yung mga bata na ma-expose sa mga graphic images. Yun na nga po, na nasa social media. Kasi mas madali or parang
mas laging nare-refresh sa kanilang isip yung traumatic event. So, mas matagal na sila ay mag-heal. So, tip number 3, engage po tayo sa ating mga anak. And we also have to make sure that our child engages in our activity, lalo na po sa family. Ayan. So, mahalaga po no, na meron tayong time, lalo na sa pamilya na magkakasama. Ngayon, Pastor, ang mahirap kasi dito kung ang trauma na sa pamilya. Ayan. No? Medyo challenging. No, ang hirap kapag oo, lalo na kung ang cause ng trauma ng bata magulang. Grabe ano. Diba? Paano mo i-comfort yung anak mo? Actually, yung mga ganyan, Pastor, I'm just praying na ma-rescue sila o kaya mapunta sila sa caregiver, pwede ka mag-anak, tiyahin. Okay. Na maglalayo muna sa bata doon sa magulang. Kung yung magulang yung nagdulot ng trauma sa mga bata. No? Ayan. So, paano po natin may engage yung mga bata? Unang-una po, mag-provide po tayo ng situation or ng panahon, ng opportunity na yung bata po ay makapagsalita. Ayun. Ayan. So, kapag meron silang nakikita, i-encourage po natin sila by asking questions na tungkol sa kanilang mga observations, sa kanilang mga feelings, but we also have to make sure na alam natin yung limitation sa pag-encourage na magtanong kaysa sa pagpilit sa bata na magsalita. So kapag ayaw ng bata na magsalita, wag po nating pilitin. No? Yan. Next po, communicate with your child or with child in an age-appropriate way. Ayun. So dapat alam natin yung mga salita na angkop sa bawat edad. So iba ang paraan ng pakikipag-usap sa mga 5, 7 years old kaysa sa mga teenager. No, hindi natin pwedeng babyhin yung mga teenager, pero hindi rin naman natin pwedeng, alam mo yung kausapin yung mga bata 7 or 5 years old na parang matanda na sila. So dapat ilalagay natin, ipili tayo ng mga salita na alam nating maiintindihan ng mga bata. Depende sa kanilang age bracket. No? Yan. Ano pa po? Ang kasama din po dyan, yung pag-acknowledge at pag-validate ng mga concern o feelings ng mga bata. Kapag sinabi po nila, halimbawa, may trauma, nasunugan ng bahay. Ngayon, lagi na napapanaginipan yung sunog sa bahay. At nagigising siya, umiiyak siya dahil sa sunog. No? So, hindi natin pwedeng sabihin na, ano ka ba? Matagal na yan. Bakit ka pa natatakot? Diba? So we have to assure na although hindi na ito mangyayari, pero yung feelings mo ngayon, you feel scared. No? You are fearful right now. That's okay and that's valid. No? Kasi nakaranas ka ng sunog syempre. Diba? Mas nakakapagtaka kung after ng sunog, parang wala lang sa bata. Diba? Yan. And we also have to reassure the child na kung ano man yung traumang naranasan niya, hindi niya yun kasalanan. Kahit pa po sa mga sexual abuse, no, yung sinasabi ng iba na, lalo na po sa mga sa mga underage, minsan sasabihin pa ng predator, mga sexual predator na, kasi siya naman yung lumapit sa akin ganyan. 'Di ba? Pero i-assure po natin yung mga bata na hindi po nila kasalanan. At alam po natin, no, it's very easy to manipulate children. No? At hindi po nila kasalanan kung sila po ay na-manipulate. Kasi alam natin, ang maturity ng mga bata hindi pa talaga ganun kataas. Okay? Ayan. Next po. Yan. Don't pressure your child into talking. Huwag po nating i-pressure yung mga anak natin na magsalita kung ayaw po nila or hindi po sila comfortable. Ayan. At ano pa po? Yan, do normal activities with your child. So kahit nagkaroon na ng trauma, it's very important na kumbaga magkaroon ng normality sa buhay ng bata. Halimbawa, nakaranas siya ng abuse, neglect sa magulang. Kapag siya na-rescue na, wag nating isipin na porket nakaranas siya ng abuse, ng neglect, parang hindi na niya kayang gawin yung mga magagawa ng mga normal na mga bata. Yan. So yun po, no, yung ilan sa mga tips. Another, siguro po, tip number 4, Pastor, we encourage physical activity. Yan. So, mahalaga na may physical activity yung mga bata kasi alam natin, exercise
no, yung pagiging active ng katawan natin, yan ay nagpapababa ng adrenaline, nakakapagpabawas po ng stress. At nakakapag-enhance po ng ating mood. At nakakatulong sa mga bata na makatulog ng maayos sa gabi. Kasi alam natin, kapag sa mga traumatic na mga event, nagkakaroon ng mga nightmare, nagkakaroon ng mga tremor sa gabi. Ayan. So, it's very important po na atin pong ma-recognize yan na kailangan po nila ng physical activity. Kaya kasama po dyan, hanapan po natin ng sports yung bata na pwede niya pong ma-enjoy, di ba? Yan. Kung siya po ay mahilig sa basketball, soccer, ayan, hayaan po natin na yung bata po ay mag-explore. Ano pa po? Yan. Offer to participate in sports, games, or physical activities with your child. Kung kaya po natin na makipaglaro tayo sa ating mga anak, kumbaga kasama tayo sa physical activity, it's like hitting two birds in one stone. Na tinutulungan natin yung bata na maging active and at the same time, nakakapag-build tayo ulit ng relationship at nakakapag-produce ng feeling of security sa bata. Okay? Yan. Next po is to encourage your child to go outside. So, iba ang feeling kapag ang bata po ay lumalabas. Kaysa po yung lagi nasa loob. No? Iba yung atmosphere na binibigay kapag yung bata po nakakapunta sa nature, nakakapunta sa tabing dagat, kaysa po yung lagi siyang nakakulong sa loob. So, kung pwede po yung bata, ilabas, kunyari kung maglalaro siya sa kasama ng mga kalaro o kaya naman ilalakad halimbawa yung pets, yung aso, di ba? Ayan. So, it's very important po. And kung pwede po na tayo ay may mga family outing. Yan. Yung pong halimbawa mag-hiking, pupunta sa beach. Yan. Kumbaga po kapag lalabas, wag lagi sa mall. O, punta sa tabing dagat. Di ba? Punta diyan sa sa ilalim ng puno ng mga nyog at doon mag-picnic. Yan, mga ganyan. At sa mga younger children po, mahalaga na sila po ay nakakapaglaro. Kung pwede po natin sila ay madala sa playground. Okay? Yan. Tip number 5. Yan. Pakainin po natin ng tama yung ating pong mga anak. Kasi po, ang pagkain po ay malaki ang effect sa mood po ng bata. No? Malaki ang impact sa ability at sa coping ng mga bata na nakakaranas ng trauma. Alam niyo po ba, sa mga magulang dyan, refined carbohydrates, yung mga matataas sa sugar na mga snacks and drinks, ito po ay mas lalong nakakapagpalala ng mood swing at yung mga symptoms po ng trauma sa mga bata. Kaya po, kapag po ang bata ay galing sa trauma, iwasan po natin na magbigay ng magandang pagkain. No? Mahalaga po na sila po ay may mga nutrients, marami pong gulay, prutas, high quality protein, pwede pong yung mga protein na galing po sa mga vegetables, healthy fats, lalo na po omega-3. Yan. Malaking bagay po yun para po ang ating mga bata ay makapag-cope agad sa mga traumatic stress. Ayan. So, iwasan po natin, again po iwasan po yung mga sobrang processed na mga food, sobrang taas na sugar, yan, sobrang refined, no? Kasi po lahat po yan ay nakaka-apekto negatively sa mga bata. Ayan. Ano pa po? Ayan, kung pwede po na makapagluto na lang sa bahay kaysa pumili sa labas. And ito po last, we have to make meal time more than just about food. Okay. Hindi lang siya tungkol sa pagkain, kundi siya ay, tawag dyan, siya rin ay tungkol sa bonding ng mga magpapamilya. Ayan. So actually, Pastor, yun yung mga tips ko, no, for those parents na may mga anak na nakaranas ng trauma. Ayan. Napakaganda, no? Dami binanggit ni Ma'am Chanel, ano? Magano tayo, no? Meron lamang tayong, I think, 15 minutes remaining sa ating pong discussion, ano? Basahin muna natin to, Ma'am Chanel, isang comment ng ating FB viewer, ano? Sabi ni Ma'am Amabel Galvo Bautista, maganda pong makapakinig ng mga ganitong lectures, question and answer portion. Makakatulong po ito kung paano natin palakihin ang ating mga anak at kung paano i-treat ang mga batang nakakaranas ng trauma. Maraming salamat po. Ayan, thank you po sa magandang comment. Talagang napaka-importante na mapag-aralan natin to, mga ka-Dear Pastor, itong topic na to kasi mahirap po talagang kahit tayo, no, kahit nga iba mga experience sa mga magulang na
struggle pa rin to, kaya dapat i-incorporate din natin dito yung ating relasyon din sa Diyos, na palakasin tayo aside doon sa mga binanggit ni Ma'am Chanel, yung mga tips, napaka-importante yun. Kahit pala Ma'am Chanel, sa mga pagkain, ang laking bagay pala kasi maaring nagagawa mo yung iba, pero pagdating sa pagkain ay na nagkukulang pala tayo, Ayan. Okay, pala tayo, tuloy tayo pala, pero ito, Ma'am Chanel, sagutin po natin ito, siguro sa ilang minutes na pag-uusapan po natin ito. Lily from Lucena, sabi niya, how does trauma affect? Siguro, incorporate niya rin siguro, Ma'am, sa remaining slides mo na meron ka, how does trauma affects one's self-esteem? Paano po ba dapat intindihin ng komunidad ang mga taong low ang self-esteem? Karamihan kasi we avoid people na meron ganyang problem, like we tend to be annoyed or iwasan kasi sila kasi nega sila. How can the community help them instead? Ayan. Paano ba ito, Madam? Okay. So, ibig sabihin po, parang paano, again po, kung paano nakaka-affect yung trauma sa self-esteem. Opo. Ang self-esteem po kasi, sa Tagalog, parang yan yung perception mo eh. It can be negative or perception about yourself. No? At sa katunayan po, yung mga tao na maraming mga unsettled trauma, most likely sila po yung mga tao na mabababa yung mga self-esteem. Pero hindi rin po natin pwedeng sabihin na lahat ng mga mababa ang self-esteem automatically may trauma, no? Pero to address po your question, ang impact po ng mga trauma, yung mga unsettled, yung mga hindi na-process na mga trauma, ito po ay nagdudulot para bumaba yung self-esteem ng tao. Ano pastor yung next pong question doon? Kung paano daw? Kung paano i-handle ng community yung may mga ganitong, paano yung acceptance ng community nito, paano pa siguro palalimin, palawakin yung understanding sa mga ganitong uri ng mga sitwasyon. Yan. Okay. Siguro pastor, punta ko na lang dun sa mga trauma victims, no? Kasi nga sila naman madalas mga mabababa rin talagang self-esteem nila. Ayan. I think the most important way para po ma-address natin yan sa community, first of all, is to educate the community. Ayun. And that's why we're doing this eh. We have this program para matulungan yung mga community na ma-accept yung fact that there is indeed a problem when it comes to addressing there is indeed a problem when it comes to dealing with people na may trauma. Kasi kapag hindi natin yun naunawaan, hindi natin naunawaan ang pinagdadaanan ng mga taong may trauma. Bakit sila, why are they behaving the way that they do? Diba? Unless hindi natin naintindihan na ang trauma pala, laki pala ng impact sa mga adult. At sinabi nga natin, di ba, last meeting natin, Pastor, last episode, na meron tayong tinatawag na ACEs, Adverse Childhood Experiences. So, ang laki ng impact ng mga tao na merong more than 4 pataas na mga adverse childhood experiences. Sila yung madalas na nakakaroon ng mga problema sa adult. So, it's very important po na una, mag-raise tayo ng awareness that this issue is real. Hindi ito gawa-gawa. No, and kapag dumating po sa point na ang community nabuksan na yung kanilang isip, yung kanilang mga puso na meron pala mga ganitong issue, ito pala ay totoo. Ito pala ay nararanasan ng mga tao, ng mga pangkaraniwang mga tao. No, a lot of people experience this. At doon po magsisimula na ang community mismo ay mag-e-extend ng kanilang empathy towards those people na nakaranas ng trauma. Di ba mas madaling maging mabait kapag naiintindihan mo? No, ang hirap maging mabait kapag hindi mo naunawaan. So I think mahalaga na mag-educate po tayo ng mga tao for them to have empathy towards those people who experience unsettled trauma. Ayan. So I hope na clear po yun kay Lily ng Lucena. So yan, extended po yung time natin mga kapatid kasi ang na-discuss pa lang ni Ma'am Chanel yung coping na sa bata, ng trauma sa bata. Ipagpatuloy naman natin, doon naman coping sa mga adult na. Paano yung coping nila, ano yung mga tips na pwedeng tandaan ng ating mga viewers kung ang isang adult na. Take note po sa mga bago po sa live natin. Binigay na ni Ma'am Chanel yung mga tips para sa mga bata
kung ano pwedeng gawin pagka sila'y dumaan sa trauma. Now naman, punta po tayo sa mga tips sa mga adult naman. Paano yung dealing sa mga kagaya natin, sa mga kamag-anak natin, nakapareho natin ng edad, ganyan na adult, anong pwedeng gawin sa kanila? Mga tips. May kapareho din ba sa tips sa mga bata? Or magkaibang approach or dealings ang gagawin sa kanila? Sige po, Ma'am Chanel, i-discuss mo po ang bagay na ito. Opo. Actually, Pastor, parang may hindi pa nga pala ako na Ayan, sige, na discuss mo. takal ng konti sa bata. Pero ito naman, hindi na dun sa dealing. Kundi ito naman, paano naman natin malalaman yung kung kailan na natin sila dadalhin sa professional. If kailangan na nila ng professional help. Ayan. Ayan. So bago po tayo pumunta doon sa adult, parang dealing with childhood trauma as an adult. Ngayon po, tingnan po muna natin, ano po yung mga signs na ibig sabihin, kailangan na nating dalhin yung bata sa mental health professional. Unang sign titingnan niyo po, 6 weeks na ang lumipas, pero ang bata po, parang walang improvement sa kanyang symptoms. Kumbaga, kung ano siya ng first day, halos pareho lang or very minimal lang yung adjustment na nagawa niya. Yan, 6 weeks po 6 weeks. Next, kapag ang bata po ay may trouble, naghihirapan po na mag-function sa school. Dating masipag, dating pala-recite, active, bigla na lang parang napansin, hindi na nagawa, ayaw nang pumasok. Ayan. Ano pa po? Sila po ay nakakaranas ng terrifying memories. Again po after 6 weeks po ito, meron silang mga nakakatakot na mga alaala. Lagi po silang binabangungot at lagi nagpa-flashback sa kanila yung pong nangyari. Ano pa po? Yung pong sintomas ng kanila pong traumatic stress, ay parang nalilipat po, nako-convert sa mga physical complaints. Kunyari po, yan, sumasakit ang ulo, nasakit ang tiyan, nahirapang matulog, ayan. So, pwede din po natin yung i-consider. Tingnan nyo po ang inyong mga anak, no? Ano pa? Nahihirapan po makarelate sa mga kaibigan. Dating pala kaibigan, ayaw nang makita yung kaibigan niya. O parang lagi nang mabilis matrigger. No, kapag nag-aasaran sa mga kaibigan, dati naman siyang pala-asar din. Pero mapapansin mo, konting asar o konting kibot ng kaibigan, nagagalit. O kaya naman po yung bata o yung teenager ay merong suicidal thoughts dahil po dun sa nangyari. At iniiwasan niya, as in sobrang iwas, doon sa mga bagay na magpapaalala sa kanya ng mga trauma, yung traumatic event niya. So kapag ganun po yung nangyari, tandaan po natin, yan po ay mga signs na dapat na po nating dalhin, ipakonsulta po sa espesyalista yung ating pong mga anak. Ayun. Kaya pakinggan natin mga ka-Dear Pastor po huwag nating kakalimutan yung binanggit ni Ma'am Chanel sa mga nanay po dyan na nakaantabay. Huwag nating baliwalain yung mga binigay na mga simptomas ni Ma'am Chanel. Sabi nga nila, if symptoms persist, consult your doctor na talaga Kaya napaka-importante nitong lecture na to ni Ma'am Chanel. Awareness sa ating lahat, sa ating community. Sabi nga ni Ma'am Chanel kanina, kailangang i-educate ang ating community. And this is one way na kino-communicate natin itong mensahe na to sa ating pong platform na to sa Dear Pastor para yung mga nanonood po sa atin ay makatulong. Naniniwala ko na ang mensahe na to makakarating sa lahat, lalong-lalo na po sa mga nanonood po sa atin na may struggle sa kanilang family. So ang program na to nawa makatulong po sa inyo para mas lalong mapalago ang inyo pong pagpapamilya. Bago tayo dumako, Ma'am Chanel, doon sa iyong adult, dealing naman sa adult, maganda siguro muna pakinggan muna natin ang awit na ito, para makapag-break din kaunti si Ma'am Chanel ng 3 minutes, para sa ating break na to. Magpapatuloy po ang ating programa, continuation naman, paano ang dealing sa mga trauma, kagaya natin mga adults, ano pwede natin gawin or mga pwede natin ibigay na mga payo sa kanila habang sila po ay nakakaranas sa mga trauma. Pakinggan po muna natin ang awit na ipagkakalob sa atin ni Rodaline Joy Andaya at ang kanya pong aawitin ay Tanging Kanlungan. Pakinggan po natin ang awit na ito. Langit ay lubhang maulap,
dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratan. Huwag mawawalan ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas pa na iyong nilalakbay, kay kipot at tila ba walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti. Kasawi ang iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo ay kanyang papatin, landas mo ay paliliwanagin. Muli bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Yan po ang Tanging Kanlungan, awit ni Rodaline Joy Andaya. Nagbabalik po ang Dear Pastor dito po sa Hope Channel Philippines. Magpapatuloy po tayo mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong pag-uusapan. Atin pong tinatalakay dito ang Childhood Trauma Part 2 series na pinagkakaloob sa atin ni Ma'am Chanel. Kanina pinag-usapan po natin at binigyan niyang diin ano ang pwedeng gawin ng mga solusyon kapag nakita natin na ang isang bata ay may symptoms, ano mga treatment na pwedeng gawin kapag siya ay merong trauma. Ngayon naman pag-usapan natin yung trauma sa mga adult kagaya natin. Kapareho ba ng treatment or meron bang ibang pamamaraan pagdating sa adult yung tinatawag po natin na trauma. Kaya pakinggan po natin sa oras na ito ang ating si Ma'am Chanel para po sa kanyang continuation. I remember Ma'am Chanel, meron ako napanood I don't know kung nanonood kayo ng mga platform like halimbawa yung mga binablog like halimbawa sa Tony Talks. May napanood ako doon one time. Hindi mo talaga pala maiintindihan yung isang tao hanggat hindi mo naiintindihan yung deeper na pinagdaanan niya. Usually kasi sa atin, kaya maganda yung question kanina ni Lily, yung sa Lucena, anong pwedeng nating gawin as a community
ano ba, makaka-contribute ba tayo sa pinagdaanan ng isang tao or tayo magiging dahilan na i-judge sila? Kaya, nung napanood ko yun yung program na yun, mas lalo ko naintindihan, kaya pala naging ganito yung kanyang decision ngayon sa buhay kung bakit niya ito na-enjoy. Kasi, nung bata pala siya, sabi mo nga kanina, mas masakit, Ma'am Chanel, yung dumaan ka doon sa bata ka na mismo, mga magulang mo ang nagbibigay siya ng trauma. Ang sabi dun sa story, siya mismo sinabi niya yung kanyang magulang mismo na nagsasabi na pangit ka, hindi ka maganda, makapal yung gums mo, hindi ka katanggap-tanggap. Parang ako personally, grabe, sabi ko may mga ganito pala talaga na kung bakit niya pinili yung ganong direction, nasa adult industry siya, ganon na yung pinili niyang buhay. Kasi nga, siguro yun, iniisip niya na mas magiging accepted siya ng ibang tao kaysa sa sarili niyang pamilya. So yun yung pinagdaanan niyo nung bata siya. Ngayong malaki na siya, ma'am, ngayon pinagdadaanan niya rin yun. Punta tayo doon ngayon. Anong pwede niyang gawin ngayong adult na siya? Paano treatment po doon? Kaya wala yatang sound si Ma'am Chanel. Okay. Hintayin natin, mukhang wala yatang sound. Sa akin, ha? Ayan, okay hello, na po, sorry okay po. na, okay na. Okay na, Pastor. Ayan. Okay. Ayan. Nakakalungkot na may mga tao na kailangan mong i-trace sa childhood nila yung reason kung bakit sila nagkakaganito ngayon. Pero yun po yung totoo. That childhood experiences really affect adult individuals. Kaya nga minsan, hindi natin nakikita kagad sa mga maliliit na bata ngayon. Ang iniisip natin lagi, bata pa naman yan, hindi niyo pa yun naiintindihan. No? Pero nalilimutan po natin, mga kapatid, na yung mga pagkakataon, yung mga sitwasyon na akala natin hindi natatandaan ng mga bata, it might be the reason kung bakit sa kanilang pagtanda magkakaroon sila ng mga issue. Kasi pala, naaalala pala nila yun. Akala natin wala lang, no, pero sa atin hanggang pagtanda na dala-dala natin. Ako meron akong experience, Pastor, nung bata pa ako, na binato ako ng teacher ko ng eraser. So during that time, hindi ko siya masyadong ininda kasi naisip ko noon, yung iba ko rin naman mga kaklase, binato rin naman ng eraser. Pero until now, I realize na yun palang pagbato sa akin ng teacher ko ng eraser ay lagi ko siya naalala kapag ako napapahiya. Parang feeling ko bumabalik ako sa pagkakataon na binato ako ng teacher ko ng eraser. Kaya takot po ako na mapapahiya ako sa harap ng mga tao. Takot po ako mapapagalitan. Kasi naiisip ko lagi, yung binato ako ng teacher ko ng eraser nung grade 2 ako. Ayan. So yun po yung impact noon ng trauma. Ngayon ano po ang maaari natin gawin kung tayo pong mga adult ay feeling natin meron tayong mga unresolved na trauma. Ayan. And, Pastor, ito trivia. Ayan. Wala pong taong walang trauma. Okay. So, lahat po ng mga tao, somehow in their lives, experience trauma. Kahit po maliit o malaki. Somehow, no, tayo pong lahat ay nakakaranas ng tao. We all share the common denominator that we all experience trauma. So, ngayon, paano natin siya pwedeng ma-deal? Although, talaga pong ang maisasuggest ko, number 1, is to seek professional help. Lalo na po kung sa panahon po na kayo po ay adult, nakikita po ninyo na sobra pong dysfunctional ng inyo pong buhay. Halimbawa ngayon, nagkakaroon kayo ng anxiety, sobrang taas ng depression ninyo, sobrang tindi, o kaya naman po, napapansin nyo na parang wala kayong stable relationship. What do I mean? Yung para pong papalit-palit ng boyfriend or ng girlfriend. O kaya naman, konting may makita lang na hindi maganda sa kaibigan, ayaw na, maghahanap na ulit ng ibang friends. Ayun po yung sinasabi natin na unstable relationship. O kaya naman, aalis, babalik, no? Yan. So yung mga ganun, Pastor, no, madalas, yan yung mga nakikita natin na parang result ng trauma at nagiging dysfunctional yung kanilang buhay. So kapag may mga ganun po kayo mga sitwasyon, no, na parang feeling nyo parang hindi nyo na alam, you're really puzzled kung paano siya iti-treat, talaga pong I highly suggest na kayo po ay consult sa mental health professional. Kasi po, ang mga mental health professional ay nag-aral po
at nagdalubhasa kung paano po ang mga technique, mga advanced technique para po ma-address yung inyong mga trauma. Ngayon po, halimbawa naman, parang ito po yung mga tips na ibibigay ko, no, para matulungan tayo na makapag-cope sa ating trauma sa ating mga sarili. So una po ay, ayan, distance ourselves, especially from toxic people. Hindi po natin sinasabi na i-distance natin na agad yung sarili natin sa kahit kaninong tao. Pero, ito po, no, kung tayo po ay adult na, we have the capacity to live our own lives. Kung ang cause po ng trauma natin, kasama natin sa bahay, malapit sa atin, piliin po natin na lumayo muna sa kanila. No? Kung hindi po natin sila kayang i-cut off, that's fine. Okay lang po yun. Okay. Ang ibig ko pong sabihin, magkaroon po tayo ng enough distance para po mabawasan po yung ating stress na sanhi po ng mga taong yun. So, umiwas po tayo sa mga tao na nagbibigay ng toxicity sa atin. So, kung hindi po natin, kung napapagod na tayo na i-address yung tao, tinry na natin siyang i-call out, pero ganun pa din. O kaya naman, we feel na parang hindi natin kaya na harapin siya. Siguro po maganda na tayo ay magkaroon ng distance. No? O halimbawa naman, nasa trabaho, no, katrabaho. Parang patuloy na, kapag nakikita mo tong taong to, naaalala mo yung ginawa sa'yo dati ng mga kaibigan mo nung elementary ka, binubuli ka. O nakikita mo ngayon sa workplace. Anong gagawin mo? Distance yourself. No? Distance yourself. At kung kaya, kung meron kang ibang fallback, kung sa tingin mo, mas makakatulong sa'yo na sa iba ka mo ng trabaho, sa ibang company ka mag-apply, for the sake of your mental health, go. Yan. So, distance yourself. Pangalawa po ay, yan, i-reduce po natin yung ating stress. Kasi nga po, sabi natin, ang trauma po, ang traumatic experience, yan po ay stress. No? Stress yan. Kapag tayo natatrauma, nagkakos yan sa atin para tayo, ang katawan natin, mag-fight or flight mode. So, kapag mataas ang ating stress level bilang adult, most likely, nagtitrigger yan ng ating mga trauma. Or, baliktad, dahil nakaranas tayo ng trauma ng bata, mas madali tayo ngayong ma-stress. Okay. Okay? Mas nagiging prone tayo sa mga stress. Kung baga, konting kibot, ang bilis nating ma-stress, ang bilis nating mag-panic. No? So, kailangan po nating kumbaga, bantayan yung ating mga stressor. So, mag-practice po tayo. We have to be intentional of reducing our stressor. Tandaan po natin mga manonood, mga kapatid, ang atin pong stress hindi nawawala. Hanggang tayo po ay mamatay, may stress talaga tayo. Hindi na yun mawawala. Pero ang sinasabi po natin dito, i-manage po natin, i-reduce po natin yung ating stress. Paano po natin yung gagawin? Meditation, pagbabasa ng Bible, Amen. Devotional, that would help a lot, Pastor. No? Kapag tayo po ay merong, sabi nga sa amin sa women's ministry, tag, time alone with God. Yan. So, para po sa atin ng mga Kristiyano, kasama po yan. Isa po yan sa mga mabibisang paraan para tayo po ay makapag-release ng ating stress. When we meditate in the Word of God, when we meditate in God's presence. At pagkain ng tama, kagaya po ng diniscuss natin kanina sa mga bata, kung ano pong epekto ng mga pagkain na sobrang processed, sobrang taas ng sugar, ganun din po ang effect sa mga adult. No? So, mas nagkukos ng mood swing kapag puro process ng mga food at taas sa sugar. So, we have to make sure that we watch what we eat. Next po, matulog po tayo ng sapat. Iyan. Again po, kapag tayo po ay hindi natutulog, nakukulangan po ng time na mag-repair ang ating pong isip. So ang ating pong isip, kapag yan po ay kulang sa tulog, mas madali po siya maapektuhan ng mga stressor. So hangga't maaari po nang matulog po tayo. 'Di ba, Pastor, kung babansin niyo itong mga sinasabi ko, these are very common advices. Opo. That we tend to take for granted kasi feeling natin wala naman siyang effect. But actually, paulit-ulit mo nating sinasabi, paulit-ulit mo nating ini-emphasize kasi these are the keys kung paano natin ma-address yung mga mental health concern natin, kasama na po dito yung trauma. Next po, we have to seek support. No? Maghingi tayo ng support. Mag-connect tayo sa ibang mga tao. Kung maaari, sa atin pong mga care group, sa atin pong mga small group, kung nakakapag-share po tayo doon, that is good.
no? However, kung feeling naman natin parang hindi nakaka-relate sa atin yung ibang tao doon sa mga sinishare natin, or we feel na parang hindi nila tayo maintindihan, it's best to search for support group, yung mga pareho mo ng karanasan. Halimbawa po, ngayon parang nahihirapan ka mag-build ng relationship, nahihirapan kang mag-build ng romantic relationship kasi you were sexually abused by your father. So wala ka ngayong parang healthy na prototype ng relationship kasi nakita mo abusive yung father mo. So how could you trust, men, no, na parang makakasama mo, na parang i-relate mo yung sarili mo romantically, knowing na may ganun kang karanasan. So pwede po natin gawin dyan is to seek support group. Maghanap po tayo sa, halimbawa pwede tayong mag-post sa mga group. Kung wala pa po tayong alam na support group, pwede tayong mag-ask ng tulong sa mga mental health professional. Baka meron silang mga client din na may same na situation na gustong bumuo ng group. Para pare-pareho po kayo ng karanasan. Mas madali po makaka-relate. Kung hindi naman po, kasama po dyan din yung pag-share sa kaibigan. Halimbawa, meron kang kaibigan na talagang mapagkakatiwalaan mo, please po, sana makapag-open po tayo. Yung tipong maintindihan tayo at mauunawaan po yung ating karanasan. Makakapagbigay po sa atin ng tamang mga perspective para po matulungan po tayo mag-decide. Next po, ayan, we can practice mindfulness. Ano pong ibig sabihin ng mindfulness? Ang ibig sabihin po ng mindfulness is staying at the moment, being in the here and now. Ibig sabihin po, nakafocus ka kung ano ang nangyayari ngayon. Ang tendency po ng mga taong may trauma, they tend to dwell in the past. Okay. And they feel that the past may happen in the future. Or maybe it can happen now. Pero po, ang mahalaga dito sa mindfulness, ito po, ang nangyayari kasi sa atin kapag naisip natin yung trauma natin, nawawala tayo sa reality. I mean, parang hindi natin napapansin kung ano nangyayari sa paligid natin. So it's very important kapag na-feel na natin na parang lagi tayong nilalamon ng mga memories na hindi magaganda, no? O na parang nakikita natin na parang nare-relieve, nangyayari ulit yung mga trauma na naranasan natin. We practice mindfulness. Ano pong halimbawa ng mindfulness? Yan, anything na pwede pong mag-ground sa'yo pabalik. No? Kung natatandaan nyo, Pastor, meron tayong mga diniscuss dati sa anxiety, yung 5, 4, 3, 2, 1 technique, 5 things that you can see, 4 things that you can hear, 3 things that you can touch, 2 things that you can smell, and 1 thing that you can taste. Yung mga ganun po mga paraan, para mag-ground tayo ulit, mabalik tayo sa reality. Kasi minsan, isip tayo ng isip sa past, isip tayo ng isip sa future, nandito pala tayo sa present. And we fail to recognize that here and now, we are actually safe. Hindi naman, wala yung traumatic, wala na yung trauma na naranasan natin. Nandito na tayo ngayon. No? So yung mga tao nakakaranas ng trauma, madalas nalilimutan nila. Masyado sila na-absorb sa mga nangyari in the past. Ano pa po? Something na parang pwede nating ma-feel, no? Mag-hug tayo. Ito po, meron akong client na yun yung ginagawa niya. Nag-hug siya ng puno para ma-stimulate yung mga senses niya at ma-feel niya na she is at the moment. Na currently, she is safe. So pwede po tayong gumawa ng mga ganong mga exercises, no? Ano pa po? Ayan, ito po siguro yung last ko na tip. Alamin po natin yung mga trigger natin. So dahil nga po, ang trauma, ang nangyayari sa atin kapag tayo may trauma, may mga bagay tayo na-associate sa trauma, na-associate natin sa panahon natin ngayon, sa trauma na naranasan natin, na kaya kahit ang trauma wala na, tapos na yung traumatic experience, feeling natin nandyan pa rin. So we have to know ano yung mga bagay na yun. Para alam natin, para sa susunod na makita natin or ma-experience natin yung bagay na yun, we know how to deal. Okay? So, halimbawa, ganito. Halimbawa, aksidente. Halimbawa po na aksidente. Truck. Nabangga siya ng truck, pero nakasurvive siya. Pero sobrang traumatic sa kanya nang nangyari. So, every time na makakakita siya ng truck, nagpapanik siya. Okay. Pwedeng ganon. No?
hanggang ano ka na, malaki ka na, nagpapanik ka. Mhm. O kaya natatakot ka nang mag-drive. Natatakot ka nang lumabas. Ayaw mo nang mag-drive. Kasi natatakot ka na baka may truck na naman na bumunggo sa inyo. Mhm. Halimbawa pong ganon. No? So, alamin natin, ano bang trigger mo? So, ang trigger niya, ang truck. So, Mhm. kapag alam mo yung trigger mo, pwede mo na ngayong tulungan yung sarili mo na Mhm. mag-mindset. Kumbaga sabi pa nga, mindset ba? Mindset. No mindset. Parang ganon. Oo. So, ang gagawin natin, iisipin natin na itong bagay na nagtitrigger sa akin, it doesn't mean na ito yung mismong bagay na gumawa ng trauma ko dati. Mhm. Di ba, truck? May nakita kang truck. Hindi naman specifically na yung truck na nakita mo ngayon sa kalsada, yun yung truck na bumunggo sa'yo nun. Mhm. Yung driver ng truck ngayon, hindi naman yun yung driver ng truck noon. Mhm. No? So matutulungan ka ngayon na okay, ikakalma mo yung sarili mo na itong truck na to, hindi ito yung truck dati. Mhm. Okay? Ganun din sa mga relationship. Itong taong kasama ko ngayon, hindi ito yung taong nagbigay ng trauma sa akin. Kahit may common denominator sila. Halimbawa, napansin natin, nakapula siya. Kasi yung predator mo nung bata ka, nakapula. Lagi, parang favorite color niya, halimbawa, pula. Mhm. So ngayon, pag may nakikita ka nakapula, may prejudice ka na kagad. Na parang, kapag nakapula, masama, ganyan. So ngayon, dahil alam mo na yung trigger, you challenge your trigger. So challenge mo, totoo ba na kapag nakapula, lahat masama? Mhm. Diba? So you have test. Itetest mo kung talaga bang tama yung iyong tawag dyan, yung iyong prejudice doon sa mga nagtitrigger sa'yo. Mhm. No? So mahalaga po, kaya po mahalaga na alam natin yung trigger natin. So yung mga manonood po natin dyan, alamin nyo po, ano po yung nagtitrigger sa inyo. Ako po, triggered ako sa sigaw. Ayoko pong nasisigawan ako. Kasi po, nung bata pa ako, kapag ako po ay sumasagot sa magulang, nagagalit yung magulang ko. Mhm. So, may time na nakapagpabalang ako sumagot, sobrang nagagalit nun yung parent ko. Mhm. So, sinasabi sa akin, ganyan ka na sumagot, ganyan ka na, ganyan. So, ngayon, ako po, very particular ako sa tono ng boses. Mhm. Ayoko na tinataasan ako ng boses. Kasi pakiramdam ko, galit sa akin yung tao. Mhm. Okay. So, ngayon, actually hanggang ngayon, Pastor, pinaprocess ko yan sa sarili ko. Okay. Na hindi ibig sabihin na mataas yung boses, Galit. Okay. Mhm. Mm-mm. Sa asawa ko po, minsan struggle namin yan. Kasi may time na tumataas yung boses niya, pero sa kanya, hindi niya naman intensyon. Na parang wala lang naman sa kanya. Pero sa akin, since I'm very particular with the tone, kung paano mo sinabi yung bagay, talagang big deal yun sa akin. Ngayon, Pastor, nandito ako sa Batangas, yung mga tao dito, parang lagi lahat galit. Oh, okay. Oo. Ayan. So, ngayon, medyo nakaka-cope ako kapag yung mga tao medyo malakas boses, para medyo mataas. Kasi, ayan, nakita ko kapag tinanong ko sila, hindi naman pala sila galit o kaya natural lang sa kanila. So ngayon, na-challenge na yung trigger ko doon sa medyo mataas yung boses kapag nagsasalita. Ayan. So yun po yung sinasabi natin. That's why it is important na alam natin yung trigger natin. Okay. Kasi kapag na-address natin yung trigger natin, nagkaroon tayo ng tamang mindset sa trigger natin, malilesen yung effect noong trigger na yun para lumabas yung mga traumatic experiences natin. Ayun. Okay? So, the rest po, Pastor, I think yun yung mga common, no? And kung meron pa, siguro yung mga iba kasi mga advanced, madalas ginagawa talaga siya sa therapy. Okay. So, again po, kung sa tingin mo kailangan nyo ng professional help, meron kayong mga trauma na sobrang nakaka-apekto sa inyo, please po, mag-ask po kayo ng tulong. Ayan, napakaganda talaga, no? Ang daming na naman natutunan natin mula kay Ma'am Chanel. Since nabanggit ka, Ma'am Chanel, na-experience mo yung trauma, ang hirap kayang paglabanan yan, yung struggle sa sarili mo. Pero once na siguro na-process mo na, sabi mo nga, na hindi naman talaga yan yung taong nang abuse sa'yo, unti-unti mo siyang i-process sa sarili mo. Kasi kawawa din naman yung ibang tao na mapagbubunto na nung bagay na pinagdaanan mo na wala naman sila. Halimbawa, kagaya nung biglang sigaw, pero normal sa kanila yun parang ganun. Pero minsan na-perceive mo siya as na parang against sa'yo, pero hindi naman. May trauma din ako, Ma'am Chanel, naalala ko na hold up ako dyan sa may bandang Kalamba. So iniisip ko lahat ng mga taong nasa likod ko, iniisip ko lagi, hold upin ako nito. Kaya pag may kaluskus lang sa likod, mabilis ako, parang yung
yung ano ko, yung parang, mabilis ako. Yung reflex ko, parang iniisip ko, grabe yung struggle ko, siguro umabot ako ng mga 7 to 8 years. Ngayon parang unti-unti na siya na pinaglalabanan ko pa rin naman, pero hindi na siya kagaya nung dati na ang nasa isip ko na lang, kawawa naman yung tao na kahit hindi naman siya mukhang hold-upper, pero napagkakamalan ko siya. Grabe kayang struggle, ma'am. At minsan may mga kapatiran pa kasi particular ako dyan kasi yun yung trauma na dalawa lang kami nun sa daan, tumawid ako sa may Riles, tapos sobrang dilim, sobrang nakakatakot ng experience na yun. Kaya iniisip ko lagi pag may tao nasa likod ko, parang may tendency talaga ako na, alam mo yun, nakaano na yung kamao ko. Nagiging vigilant ka. Oo, parang, ano ba to? Parang gabanatan ko na ba to? Or what? Kaya alam mo, dinadalangin ko rin yan sa Panginoon. Kaya ang lagi kong prayer sa Panginoon, syempre, nandito ako sa ministry. Tinawag ako ng Diyos para dito. Lagi ko lang sinasabi, Lord, proteksyonan mo lang ako. Yung family ko, wala man ako ng ibang mga bagay dito sa lupa. Basta proteksyonan mo lang ako everyday. Na wala may mangyari sa akin, hindi ko rin masaktan yung ibang tao. Ang laking bagay kaya no na paprocess mo siya unti-unti sa sarili mo. Kagaya, agree po ako sa sinabi nyo na talagang paglabanan din natin at seek support sa ibang mga tao na magpapaalala din sa atin ng mga bagay na kailangan po nating gawin. So, any other thing, ma'am, before we end? We still have, I think, 8 minutes to wrap it up, ano? Actually, Pastor, gusto ko lang din i-emphasize, no, yung naranasan nyo, Pastor, na sabi nyo naging vigilant kayo. Actually, kung halimbawa, sabi nyo nga, parang naranasan nyo siya sa madilim na part, tapos tatawid ka ng Riles, dalawa lang kayo. It's reasonable. Halimbawa, o sa mga iba nating mga tagapanood. Halimbawa na sa sitwasyon ni Pastor, dalawa lang ulit sila. O dalawa lang, may kasama ka na ng Pastor, dalawa. Di ba? That is understood. That is understood na magiging vigilant. Lalo na kapag dalawa tapos madilim kasi parang may isip mo mangyayari na naman siya. No? That is nothing wrong with being guarded. Lalo na kung alam mo talaga na there can be a real danger, no? Oo. Pero ang problema po, Pastor, kapag yung mga tao, kahit wala namang real danger, halimbawa wala naman, sa case mo, Pastor, wala ka sa madilim na lugar. Okay. Nasa maliwanag ka naman na lugar. Marami ka namang kasamang tao, pero sobra ka pa rin vigilant. Kung sabang hindi ka pa rin mapakali. Kasi pakiramdam mo pa rin, kahit nasa ganun ka ng sitwasyon, mangyayari pa rin yan. Diba? Kaya halimbawa, nasa loob ka na ng bahay mo, tapos parang hindi ka na makatulog, kahit tilak mo na lahat may grills na. So, diba, yun yung nangyayari na nagiging dysfunctional na siya, at hindi na siya nagiging based sa reality. Wala naman kasing actual na danger talaga na pwedeng mangyari. Pero sobra-sobra yung pag-iisip mo. No? So, yan po yung mga tinatawag natin na mga dysfunctional na mga result ng trauma. However, kung halimbawa, hindi naman din masama na tayo ay nagiging mas maingat sa susunod. Diba? Lalo na kung naranasan na natin. Hindi masama tayo maging maingat. Just as long as we know na meron talagang rational na reason para tayo matakot, para tayo mag-alala. Pero kung halimbawa wala naman, and nasa safe space naman talaga tayo, we are in the comfort of our home, we are with our friends, and malayo naman talaga na mangyari yun ulit, tapos ganun pa rin yung pakiramdam, that is a different thing. And I think kailangan po natin doon ng professional help. Ayan. No? At siguro, Pastor, no, gusto kong iwan ito siguro sa ating mga taga-subaybay. Siguro may mga tanong pa ba sila, Pastor? Ito, real quick lang, ma'am. Siguro, ma'am, bago nyo ibigay yung last message nyo, may question po tayo. Last question na to na i-cater po natin. From Mina ng Carmona. Bakit feel ko pag ma-reject na ako ng tao? Bakit nafe-feel ko pag ma-reject na ako ng tao? I feel that I will always be rejected. Siguro, once niya na-feel yung rejection and then parang iniisip niya the rest of her or his of her life, ay parang rejection na. Paano ba ito mag-cope din sa bagay na ito? Parang more on rejection siguro. Hindi lang isa o dalawa. Kaya yun nga, sabi nyo, parang feeling mo, yun na yun magiging experience mo. Paano rin ba ganito, ma'am? Sa part ng rejection. Actually, Pastor, magandang tanong. Kasi, ang tendency nga natin, kapag naranasan natin isang beses, na-generalize na natin na in the future, ganun ulit yung mangyayari. Okay, na-reject ako ngayon, balang araw i-reject lang din ako. So, why
Why try? Why build relationship? I-reject lang din naman ako. Pero alam niyo po, ang nangyayari kasi sa atin, no, yung mga negative experiences natin, lalo na kung halimbawa traumatic experiences yun para sa atin, gumagawa yun ng mga distortion sa isip natin. So nagkakaroon tayo ngayon ng faulty belief about ourselves. So dahil na-reject tayo, hindi lang yun kasi pastor hindi lang yun dahil na-reject ka, nakakabuo ka ng faulty na mindset sa isip mo. Na-reject ako siguro kasi hindi ako worthy. Hindi ako kaibig-ibig. Hindi ako katanggap-tanggap. Pero yun po ay unconsciously nating nabibuild sa isip natin. Kaya hindi tayo dun aware agad na may ganun pala tayong mga feeling. No? Pero madalas yan po ay nakukuha po yan sa counseling, na di-discover. Pero ngayon, no, siguro sa sitwasyon natin, tingnan natin, ano ba talagang dahilan? Bakit takot ka sa rejection? Kasi, it can be na nakabuo yun sa'yo ng faulty concept about yourself. Okay. So, ang next natin gagawin, dahil hahanapin mo, ano yung faulty na belief mo na sa sarili mo dahil sa naranasan mong yon. Halimbawa lang po, o kaya na-feel mo nga kapatid na ikaw ay unlovable. Hindi ka kaibig-ibig. Yung nabuo sa isip mo, you have to challenge it. No? Ngayon, naisip ko na, yun pala, kasi feeling ko hindi na ako kaibig-ibig, kaya, parang ganito, nangyari yun, na-reject ako. Bakit ka na-reject? Tatanong, bakit ako na-reject? Kasi, baka ako yung kulang. Pangit ba ako? Kapalit-balit ba ako? Parang ganun, di ba? So, kapag nalaman mo na, ano yung faulty thinking mo, i-challenge mo na yan. No? Talaga bang hindi ako mahal-mahal? Hindi ba ako kaibig-ibig? Totoo ba? Yan. Tutulungan mo yung sarili mo. In a way na, i-challenge mo yon. Bakit? Minahal naman ako ng ganito. May mga nakaka-crush naman sa akin. May mga manliligaw din naman ako. Meron din naman ako mga suitor. At sa tingin ko naman, meron din ako mga totoong kaibigan. So, kumbaga po, maglalaban sila ngayon sa utak mo, no? Yung thinking na yon na hindi ka kaibig-ibig, pero you are trying to parang kina-counter mo by saying yung mga real life experiences mo na hindi ka naman talaga unlovable. You are actually lovable. Nagkataon lang na yung taong to hindi kagaya mo yung kanyang preference. No? So it's not about you. It's about that person's preference. So there can be another another person na prefer niya yung tao na kagaya mo. So, di ba? Challenge natin yung faulty belief natin. Kasi nga, yung mga ganong experiences, mga negative experiences, they tend to give us negative concept about ourselves. And we have to catch those negative concepts at i-challenge natin yun para matulungan tayo na wag matakot ulit, na mag-try. No? So, yun po yung aking Ayan, natapos na naman po tayo mga ka-Dear Pastor sa maganda nating talakayan. Maraming salamat again Ma'am Chanel sa pagsama mo sa amin. Follow nyo lagi si Ma'am Chanel. Paki-plug ulit Ma'am Chanel bago ka matapos, paki-plug ulit ng iyong mga ministry at paano ka na ifa-follow ng mga tao. Okay. Salamat po Pastor. Again, kung kayo po ay nangangailangan po ng professional help, pwede niyo po akong i-chat sa akin pong Facebook page, Chanel sa akin pong Facebook account, Chanel Florence Ann Pedrosa. Meron din po akong Facebook page. Ang pangalan po ay Counseling and Psychotherapy by Chanel Pedrosa. Yan, Facebook page ko po yan. At ang akin pong email naman ay chanelpedrosa@traumatherapyph.com. So, pwede niyo po akong kontakin. Ayan, thank you. Pastor, pala. Ayan, sige, go. Sige. Kung kailangan nyo rin po, halimbawa sa mga church ninyo, if you want na magkaroon po tayo ng mga psycho-education, pwede nyo rin po kung kontakin para po magbigay tayo po ng mga talk sa atin po mga church o kaya po sa mga school or anywhere na sa tingin nyo pong kailangan. Ayan, thank you so much Ma'am Chanel. At hopefully makita ka namin sa susunod na po nating live edition dito po sa Hope Channel Philippines. Thank you once again Ma'am Chanel at God bless you po sa iyong family kay Pastor at sa buong ministry po ninyo. Alright, yan po si Ma'am Chanel mula po sa Batangas, mga ka-Dear Pastor. Manalangin muna tayo bago po tayo magtapos. Salamat o Diyos sa inyong pagsama sa amin. Alam po namin na kayo ang magpapagaling sa lahat po namin nararamdaman. Kaya tulungan po ninyo ang bawat isa po sa amin na gumaling kami mula sa mga trauma
At nawa Panginoon, yakapin namin na magpagpabago sa aming buhay. Huwag kami pababayaan at ang banal na Espiritu mo siyang aming makasama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa pangalan po ng Hope Channel Philippines, ako po inyong ka-dear Pastor Joel D. Abonales Jr. Nag-iwan po sa inyo ng mga salitang baliwala ang pag-ibig sa sanlibutang ito kung hindi lang din naman ng Panginoon ang sentro nito. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Thursday dito lamang po sa Hope Channel Philippines. God bless us all.